muli nating ipagpapatuloy ang talakay sa Module 1 at ang enabling competency para sa recorded lecture na ito ay ang matatalakay ang gender roles sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. So pagkatapos ninyong mapanood ang recorded lecture na ito at magawa ang iba pang mga gawain ay kaya na ninyong ibigay ang kasagutan sa katanungang what is the difference between gender and sex roles at what are the gender roles of men, women, and LGBTQIA++. Okay? Sa presentation na ito ay hindi ko maibibigay ang gender roles ng LGBTQ sapagkat ito ay malawak. So, bibigay natin ito sa susunod pang mga recorded lectures. At pagtutuunan natin ng pansin ay ang gender roles ng men and women sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. So, general presentation lamang ito para makita natin kung ano ba ang pagkakaiba ng roles ng men and women sa mga panahon ng ating kasaysayan, sa ating kasaysayan sa Pilipinas. So kanina sa unang lecture ay ibinigay natin ang pagkakaiba ng sex roles and gender roles. So bilang pag-review, sinabi natin na ang sex roles ay nakabatay sa reproductive capacities ng babae at ng lalaki. So sinasabi dito na ang babae ay ang kanyang sex role ay related sa pagiging ina at ang sex role naman ng lalaki ay sa pagiging tatay. Pinag-usapan din natin ang iba't ibang gender roles at sinabi natin na ito ay gender stereotypes, produkto ito ng lipunan, society na ating kinabibilangan. Sinabi rin natin, napag-usapan din natin na hindi eksklusibo ang mga characteristics ng masculine sa masculine lang at ng feminine sa feminine lang. Nakikita natin na ang mga katangian ng lalaki ay makikita rin sa mga babae at ang katangian ng mga babae ay makikita rin naman natin sa mga kalalakihan. Okay, so gender roles in the Philippines through time. Again, this is just a general presentation. So let us start. So, pwede natin sabihin na kasaysayan ng ating bansa ay mahahati natin sa mga epoch na ito. Pre-colonial, Spanish, American period, Japanese period, and the present time. So, simulan natin sa pre-colonial period. Sa pre-colonial period, ang mga kalalakihan ay maaaring magkaroon ng maraming asawa. Okay? At maaari din silang makipaghiwalay sa kanilang mga asawa at maaaring bawiin ang lahat ng naibigay sa babae sa loob ng kanilang pagsasama. Okay? And then, ang mga kababaihan naman, sinasabi sa pag-aaral na halos kapantay lamang ng karapatan ng mga babae ang karapatan ng mga lalaki. Okay? Subalit may mga pagkakataon na hindi ito nakikita sapagkat ang mga babae ay maaaring iwan, okay? Maaaring iwan ng lalaki, maaaring makipaghiwalay ng lalaki, maaaring bawian o bawiin ang lahat ng naibigay. Katapos pwede ring patayin ang babae kung may nakita itong kasamang ibang lalaki. Okay? So sinasabi dito na maraming pwedeng roles ang isang babae sa pre-colonial period. Pero, kagaya na makita nyo dito, may pantay na karapatan sa mga lalaki, maaaring maging babaylan, at maaaring maging tagapagmana ng dato. Okay? Pero mapapansin din natin na kahit pantay o may pagkakapantay sila ng karapatan, mas pabor pa rin sa mga kalalakihan. So, ito yung general scenario pagdating sa pre-colonial period. Pagdating naman ng mga Espanyol, mapapansin natin na ang mga kalalakihan ay naging mas malawak ang karapatan, okay? And mas nakakapag-aral sila. Ito ay bunsod ng sistema ng patriarcha or patriarchal society. Naging mas malakas ang patriarchal society pagdating ng mga Espanyol sa ating bansa. Kung kaya nga, ang mga kababaihan sa panahong ito ay may mga gawain din tulad ng paggagawa sa
related sa agricultural and then sa pabrika. Sila ay dapat nasa kanilang bahay at nakasuot ng baro at saya. May mga nakakapag-aral din, yung mga mayaman, at sila ay nakakapag-aral sa mga kumbento. So, sa panahong ito, ang mga kababaihan ay hinuhubog para maging isang nanay o isang ina. So, that is during the Spanish period. Pagdating naman ng mga Amerikano, okay, ganun pa rin, malawak pa rin ang karapatan ng mga kalalakihan. Nakakapag-aral pa rin sila, nagiging mga leader ng sambayanan, simbahan, lalo sa panahon ng Spanish period. Ang mga kababaihan ay unti-unting nagkakaroon ng mas malawak na karapatan. So, kung una, ang mga mayayaman na nakakapag-aral sa mga kumbento, sa panahon ng mga Amerikano ay nakakapag-aral na mahirap man o mayaman ang isang babae. Okay, nabuksan din ang kaisipan na hindi lamang sila pangbahay. Okay? Hindi lamang sila dapat nakatali sa bahay. Naroon din, nakapagtrabaho na sila bilang guro, clerk at iba pa. So, sa panahon ng mga Amerikano, naging mulat yung kaisipan ng mga kababaihan at dito rin unang nabigyan ng karapatan ng mga kababaihan na bumoto. So, kung titingnan natin, mas naging malawak ang karapatan ng mga kababaihan, ang roles ng mga kababaihan pagdating ng panahon ng mga Amerikano, sapagkat ito yung panahon na ang mga Amerikano ay may daladalang liberalismong kaisipan sa ating bayan. Okay? And then pagdating ng mga Amerikano, sumunod naman ang mga Hapones. At sa pagkakataong ito, ganun pa rin, mas malawak pa rin ang karapatan ng mga kalalakihan. Ang mga babae ay kalimitan ay kabahagi na ng pakikibaka, okay? Kalaban ang mga Hapones, kasama nila ang mga kalalakihan. So, sa mga pagkakataong ito, marami pa rin naabusong kababaihan sa panahon ng mga Hapones. And sa kasalukuyan, mapapansin natin na may pantay na karapatan ng babae at lalaki alinsunod sa Saligang Batas ng Pilipinas 1987, Article number 2, Section 14. So, kung mapapansin natin, sa kasalukuyan, mas malawak na ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan. Hindi na lang sila yung tipong pambahay. Bagkus, marami na sa mga kababaihan ang nagiging leader ng ating bansa. So, meron na tayo si President Corazon Aquino, si President Gloria Macapagal Arroyo. Marami na rin ang mga governors, congresswomen, marami na rin mga judges, may mga scientists, may mga teachers. Sa madaling salita, habang tumatagal yung panahon, mas namumulat ang lipunan na ang mga babae ay mayroong magagawa. Hindi lamang sila ina, hindi lamang sila para sa loob ng bahay, pagkus kung ano ang kayang gawin ng mga kalalakihan, ay kaya rin gawin ng mga kababaihan. So, in terms of pamumuno sa pamahalaan, etc., etc. Okay? So, ito yung general presentation natin tungkol sa gender roles. I hope na intindihan natin yung konsepto na lumalawak ang kakayahan, ang mga naibibigay na pagkakataon para sa mga kababaihan sa pagtakbo ng panahon. Ito ay sa kadahilanang ang konsepto ng gender ay hindi static, kundi it is always changing. So darating ang panahon na marami na, magkasing dami na ang babae at lalaking namumuno sa pamahalaan, magkasing dami na ang babae at lalaki na leader ng mga corporations at iba pa. Pero, habang tayo ay nasa ganitong panahon, mapapansin pa rin natin na may kaunting limitasyon na ibinibigay, may kaunting diskriminasyon na ibinibigay sa mga kababaihan, lalo tigit sa mga matataas na posisyon. Okay? So, kita naman siguro natin ang mga nababasa sa ating mga pahayagan, napapanood sa
sa telebisyon na kung minsan ay may mga nagsasabi na let's say, ang pagkapangulo ay hindi isang trabaho ng isang babae at iba pang mga bagay. Tatandaan natin na ang gender roles ay patuloy na nade-develop, patuloy na umuusbong. Ang isa sa mga problema natin ngayon ay ano ang gender roles? Okay, gender roles ng LGBTQ++. Okay? So, I hope you understand our lesson or this recorded lecture, and after you have watched this short lesson, kindly work on the different activities that I have provided for you in our Google Classroom. These activities will enable you to understand more the development of gender roles in other parts of the world.